Hello po! Welcome po sa YouTube channel namin. Samahan niyo po kami mag-car camping sa isa sa lugar dito sa Mindanao na kitang-kita ang Sea of Clouds. Morning mga buddy. On the way, papunta na kami ng Maragusan. Doon ang sunod na car camp namin. Yung car camp namin kagabi, sa Boulevard na lang kami, pangalawang gabi namin. Bagangga, ata yun? Tambayan, Talisay. Yun mga buddy, yun ang consequences ng DIY kasi kami. So, hindi kami nakakapag-book ahead sa mga resort kasi may sarili kaming time. Yun ang nangyayari Kami nagmamadali, kumbaga. Yun ang nangyayari pag wala kayong itinerary, hindi kayo nakaka-book ahead. May mga resort kasi na hindi allowed yung walk-in. Kaya, okay lang rin. Masaya naman. Matulog sa boulevard. Ano naman din. Komportable naman. Pupuntahan namin ngayon, doon na kami makakapag-car camp talaga. Makakapag-beach kami. Doon na kayo mag-i-edit. Makakapag-upload. Saka kung saan man to mapanood nyo, paano na lang, palike. Kung nagugustuhan nyo, tsaka pasensyahan nyo na kung medyo hindi pa ganun kaganda yung mga edit namin, voice over namin, kasi wala, bago pa lang eh. Kumbaga, pinasok lang namin to para ma-save lang namin yung memories namin na nag-ikot kami mag-asawa sa Pilipinas. Kasi mga buddy, ang dami na talaga naming napuntahang lugar. Nung nagmumotor pa kami, Nandiyan yung nag-Siargao tayo. ang dami noon. Cebu, Siargao, wala. Kaya, ito, natupad na rin pangarap namin dalawa na iikutin namin yung buong Pilipinas. Dito sa Mindanao, medyo... Naikot na natin ito eh. Naikot na namin talaga dito. Literal naikot na namin ito. Nakamotor lang kami, tag-iisa kami ng motor. Pero wala pa kaming mga video Walang video doon, wala. Hindi pa kami masyadong kumukuha ng mga clips, mga picture, wala. Nasayang lang lahat yun, no? Ngayon, Picture tinry na. namin ikutin ulit ng mag-video na para meron kaming memories. Time check po muna tayo mga kabady. 12:10, nandito po tayo sa Manay, Davao Oriental. Grabe, ang lakas ng ulan. Nasa Tarangon na Davao Oriental na tayo. Time check 1:20 PM. Medyo gumanda ang panahon at nagpakita na po si Haring Araw. Tuloy lang po natin ang biyahe. Entering po tayo ng City of Mati, Davao Oriental. Time check po tayo 1:55 PM. Buti na lang po nagtuloy-tuloy yung ganda ng panahon at maaraw. Time check po muna tayo 2:25 PM. Nandito po tayo sa Sea Oil sa Mati at magpapagas po muna tayo. Meron pa tayong 3 bars na natira. At inabot po tayo ng 1,732, 1,733 na lang po round off para maging full tank. Mga kabady, nasa 553 na po yung kilometers na natakbo natin. Time check po tayo, 3:15. Nandito po tayo sa Barangay Marayag. Pakita po tayo ng bundok sa papuntang Maragusan. Nandito na po tayo sa Banay-Banay, Maragusan Road, Davao Oriental. Nag-uumpisa na po tayo umakyat ng Maragusan. Sobrang tarik ng daan. Alam niyo po mga kabady, dito po sa Maragusan, first time ko lang po pumunta dito. Maragusan po is yung summer capital po ng Davao. Kumbaga sa Luzon, ito yung mga Tagaytay at Antipolo. Malamig po dito. Dahil syempre po, tuktok ng bundok. Huminto po kami ni Pleng dahil gandang-ganda po ako dito sa view. Sobrang green na green at sa ibaba merong pang river na naririnig niyo yung agos sa taas. May mga part din po na natatakpan na po ng clouds na sobrang taas natin. Pigil hininga to sa sobrang lula sa takot pero sobrang ganda. Mga kabady, tuloy po natin yung biyahe natin. Kung mapapansin nyo yung clouds po, natatakpan na yung mga bundok kasi sa sobrang taas natin.
Yung mga daan po na paakyat o pasaka ng Maragusan is puro sementado na po. Kaya hindi po tayo mahihirapan na pumunta dito dahil yung mga daan is magaganda na siya at saka sementado. Dito po makikita niya boundary na raw po tayo ng Monte Vista, Compostela, New Bataan, Maragusan Road po tayo. Time check po tayo, 4 p.m. Entering Maragusan na po tayo, mga kabady. Ngayon pong nandito na tayo sa Maragusan, maghahanap po kami ng mabibilhan natin ng baon para lulutuin natin sa pagka-car camping natin. Nandito na po kami sa Barangay Mapawa, Maragusan. It's 4:10 p.m. at nakakita kami ng 7-Eleven. Saktong-sakto, kailangan namin dumaan dyan para makabili ng mga kakainin natin para sa camping natin mamaya. Bumili lang po kami dito ng drinks at snacks. Sa palengke na lang po kami bibili ng mga lulutuin natin mamaya. Passing Rotonda na po tayo sa Maragusan. It's 4:30 p.m. At yung kausap ko po sa page, sa pupuntahan natin sa next destination, is instruction po sa akin is pumunta daw po ng munisipyo ng Maragusan. Doon po magsa-start ipipin yung link na binigay nila para ma-GPS going doon sa farm. Since hindi pa po kami nakakabili ng mga ulam na lulutuin natin mamaya sa camping, uunahin po muna namin hanapin yung municipal hall na sinabi sa amin sa text para doon daw po i-start ipipin yung GPS na link na pinadala nila para makapunta doon sa farm nila. Sa puntong to, nag-aalala na po kami dahil konti-konti na pong bumubuhos ang ulan. Dinire-diretso lang po namin yung daan simula dun sa rotonda at ito po nakita po namin yung kulay blue. Yan po daw yung municipal hall nila. Ngayon, ang gagawin po namin, since nakita na po namin at alam na po namin kung nasan yung municipal hall, hahanapin naman po namin ngayon yung palengke nila. At ito po, nagdadahan-dahan lang po kami kasi naghihintay po kami ng matatanungan. At sakto naman, nandito si Kuya dumaan. Huminto muna kami para itanong kung nasaan yung palengke nila, bilihan ng mga baboy, manok, para makapamalengke tayo para sa babaunin natin. At ayun na nga, sumobra pala kami, kaya bumalik kami. Dito pala yung palengke nila, yung daan dun sa may gilid ng municipal hall nila. Sana hindi magtuloy-tuloy yung ulan para pag magse-set up kami ng camping namin, hindi siya maulan. At ang hirap po mag-set up ng car camping nyo pag maulan. Wala po kasi kaming payong o kaya raincoat, kaya sana wag po muna umulan. Nandito na po kami sa palengke nila. Bibili na lang po kami ng baboy at manok para yun ang ulamin natin sa camp ng buong araw ng stay natin sa farm. Mga kabady, ang pupuntahan natin na farm ay located siya sa Barangay Las Arenas. From Maragusan Municipal Hall, diretso lang po kayo at makakakita kayo ng Davao de Oro State College. Doon po sa gilid na sa may left side, dyan po kayo liliko para dire-diretsuhin po yung road na yan papunta doon sa farm na pupuntahan natin. Pag straight nyo lang po ng road na yon, may madadaanan po kayo ng mga puno na, ayan, mga tanim na saging. Dire-diretso lang rin po yan. Wala po yung ibang way na lilikoan. Mga kabady, paglagpas po ng mga kasagingan, may nakita po kaming car wash na hinuhulugan ng coins. Inisprayan lang po muna niya si Buddy para mabawasan po yung putik at dumi ng katawan niya dahil din po sa haba ng binyahe. Tuloy na po natin ulit mga kabady yung biyahe natin para makarating na tayo doon sa farm. At sana hindi po talaga bumuhos yung ulan dahil yung langit nagbabadya na talaga siyang umulan. Ito mga kabady, paakyat na kami doon sa destination natin. Pero isi-share ko lang sa inyo yung wrong turn experience namin. Na-close po kasi yung GPS ng accidentally at pag open ulit ng app, hindi na po ma-detect kung saan yung napin. Ang nakikita na lang po namin doon sa GPS yung pin na red na button. Pero po, yung mismong way, hindi na po namin makita kasi nga po na-close.
Ang naging experience po namin dito is sinusundan na lang namin kung nasaan yung pin na nakikita namin sa GPS. Ang nakikita po namin sa GPS na dito nakapin yung red button, kaya inakyat po namin yan kahit sobrang tirek at sobrang taas. Medyo mabagal nga po yung akyat namin kasi full pack po kami, tapos ang tirek-tirek ng daan. Pagdating po namin sa taas, isa lang po siyang bakanteng lote. Pero siguro po private po ito. Pero ang ganda po nung location na spot na to pag gustong mag-car camping. Kasi may pagka-overlooking din po yung location niya. Hindi ko po sinabing mag-camping kayo dito ha. At malamang private to, baka matrespassing po kayo. Shinare ko lang po sa inyo yung wrong turn experience namin, at sa susunod po, wag nyo pong i-close yung Google Map app, lalo na pag mahina yung signal, dahil pag binalikan nyo po yung app, wala na po kayong makikitang guide. Uulitin ko lang po sa inyo na shinare ko lang po yung wrong turn namin, kaya sa susunod po, pag walang signal, iwasan po i-close yung app para po hindi mawala yung guide ng GPS nyo. Pagbaba po namin, sakto may dumaan at nagtanong na lang po kami kung saan po yung tamang daan papunta sa farm, dahil hindi na po mabalik yung GPS namin. Another lesson learned sa amin. Pagbaybay namin, nadaanan na namin itong Las Arenas Elementary School. At dito po kami nag-turn left at nakita na po namin yung signage ng La Sierra Farm this way. At ito na po ang tamang daan papunta sa farm. Yung daan po papunta sa farm is talagang parang off-road siya. Hindi po sementado. Yung daan papunta sa farm is ang lakas maka-adventure vibes. Ang tanging maririnig mo lang na sounds pag binuksan mo bintana mo, puro kuliglig, tunog ng ibon, at hangin. Salamat sa panahon at hindi pa bumuhos yung ulan. Nandito na po kami sa La Sierra Farm. Yan po ang pinaka-entrance papasok. Malaki po ang La Sierra Farm. Yung pinaka-entrance way po nila is nasa ibaba pa to. Aakyat pa po kayo kasi nasa itaas po ang mismong campsite. Tada! Ganyan po kaganda ang view na makikita nyo bago kayo matulog at pagising na pagising nyo sa umaga. Sa gabi naman po, makikita nyo yung overlooking lights ng munisipyo ng Maragusan. At nasaktuhan po namin na kami lang po ang nag-camp nitong araw na to. Kaya solong-solo po namin yung lugar. Buti na nga lang po, hindi pa rin po umuulan makakapag-set up po kami ngayon kaagad. Napakabait po ni Kuya Dong. Siya po yung naka-blue na t-shirt. Maasikaso sa mga guest nila. Kaya sa mga gusto pong magpahayahay dito, mag-car camp at mag-camping, PM nyo lang po yung Facebook page nila. Search nyo po La Sierra Farm. Ang total po na binayaran namin dito is 700 pesos. Kasama na rin po dyan yung free use ng kitchen nila at CR. Pero kung hindi po kayo magka-camping, meron din po silang pinaparent ng mga room. Meron po silang 1,500 good for 4 packs. Or kung mas maramihan, meron po silang rates na 6,000, 5,000. Depende po kung ilan po kayo. Mga kabady, strictly no walk-ins din po sila dito sa La Sierra Farm. Nagkataon po pagising namin kanina sa Baganga, pag-contact namin sa page nila, nakapag-book po kami kaagad habang bumabiyahe pa lang kami papunta dito sa farm nila. Mabilis naman po silang nagre-reply at mas maganda po tawagan nyo po yung number na makikita nyo rin po yan sa page nila. Ngayon gabi po habang nagre-ready po si Pleng ng uulamin namin, talagang bumagsak na po yung ulan. Pero okay lang po kasi nakapag-set up naman po na kami. Ang hinahanda pong ulam ni Pleng ngayon ay pritong yempo at yung isa naman po ay pritong boneless na manok. Binoneless po niya yung whole chicken. Since iniiwasan na po namin mag-rice dahil nga nagpapaka-low carb kami, ang rice alternative po na ginawa niya is yung cabbage po. Bumili din po pala kami sa 7-Eleven ng mga cup noodles kasi alam po namin na malamig dito sa lugar na to, kaya kailangan po namin ng may sabaw. Hindi ko po alam kung anong klaseng luto po yung gagawin yun sa cabbage, pero po parang
ginisa lang po niya yun na merong mga bawang sibuyas at bell pepper. Ang ending po, yung gulay po namin is yun po yung magiging rice namin. Tapos yung ulam po namin yung baboy at manok. Mga 8:30 na po kami ito nakapag-dinner. Medyo okay naman din po, hindi po masyadong late kasi umulan po kasi 'di ba, kaya medyo natagalan kami sa pag-set up. Kain po tayo mga kabady. Hello po, good morning po. Ito po ang view namin sa munting tahanan namin kay Buddy. Ang kapal po ng sea of clouds, harap po mismo namin. I-share po namin sa inyo yung mga nakuhanan na shot ni Picoy. Napalipad po namin siya dito dahil huminto po yung pag-ulan. Maganda rin po na huminto yung ulan para nagkaroon po ng sea of clouds. Kasi sabi po ni Kuya Dong, pag masyadong umuulan, hindi po nagpapakita yung sea of clouds dito. Ang kwento po sa amin ni Kuya Dong, madalas po talaga umuulan dito pero hindi po daw talaga ulan ang tawag doon. Rainforest daw po. Sa ibaba po sa mismong munisipyo ng Maragusan, hindi po maulan doon, maaraw. Nakaka-relax tignan yung puting-puti ng Sea of Clouds na natatakpan po yung pinaka-munisipyo ng Maragusan. At habang ganito po yung view namin, nagre-ready na po kami ng aming aalmusalin bago kami umalis. Bago mag-umpisa, magdasal po muna tayo. Mga kabady, ang almusal po namin dito ay omelette na sardinas at meron kaming nilagang itlog at pansit canton. Tara po, kain na po tayo at pagkatapos po nito, ang paghahandaan naman natin ang laban natin sa tubig. Kasi maliligo po tayo bago tayo umalis. Sigurado napakalamig ng tubig nila dito. Kung ganito po ang view ng pagkakapihan mo, ay sobrang saya at ang gaan sa pakiramdam. Mga kabady, ito po ang La Sierra Farm na matatagpuan po sa Barangay Las Arenas, Maragusan, Davao de Oro. Mga kabady, abangan nyo po ang susunod naming episode sa pag-iikot natin sa Mindanao. Salamat sa panonood. Bye-bye!